Ating ang pag-usapan ito pong nakababatang Duterte na babae dahil anak ng dating Pangulong Duterte at ni Hanilet Duterte. Ang tinutukoy po ay si Kitty Duterte. Alam niyo kung bakit napagtuon natin ang pansin ito? Itong batang ito ay siguro dala ng kabataan ba ito or na-influensyahan siya na kung ano ang kanyang nakagisngan o ano kanyang naririnig at nakikita sa kanyang mga magulang, ang mga kapatid at kamag-anak. Kasi siya po yung isa siya di umano na naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng parang mini people power ang kanilang supporters na magbantay sa bahay ng dating Pangulong Duterte na nagsabi na mayroong pagsalakay or sasalakayin, i-raid ng PNP, CIDG ang kanilang bahay o bahay ni dating Pangulo. So hindi naman pala totoo. Wala pong ganyan katulad ng akin sinabi na sa unang mga video natin. Fake information, fake news yan. Walang plano, walang ginawa at walang gagawin ng pulis na pagsalakay sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Problema yan. Ngayon, ano ang pananagutan? Aba marami po kasi fake news. Iskandalo yan Pwede maging public scandal kung magrereklamo yung mga kapitbahay na halos 24 hours na dinumog ng mga tao dahil sa kanilang paniniwala doon sa panawagan umano o ipinost sa social media nitong batang Duterte na mayroong pagsalakay kaya kailangan proteksyonan, kailangan nila ang suporta mula sa mga Duterte supporters kaya dumating yung mga tao doon sa kanilang bahay. Problema nga yan. Alam nyo, bilang background lang, kung yung mga gunita noong March 11, kung saan hinuli si Duterte sa aeroplano, sa airport, tapos dinala sa Villamor. Datong nandun sa Villamor na, at nandun na po yung CIDG under Major General Torre. Itong si Kitty, isang batang Duterte, anak ni Digong Duterte, ito po yung maingay na babae ron. Ayaw ko na ipakita yung video dahil masagwa ang dating ng mga sinasabi. Madalit sabi, siya yung nagpakawala ng maraming pagmumura at kawalan ng respeto sa PNP nung inaresto yung kanyang ama na si Duterte. Yung pagmumura ng personal sa harap ni General Torre at kapulisan, pinalampas yun ni Torre. Sabi niya, okay lang, bata pa. Sayang ang kinabukasan. Pinabayaan nilang sila pinagmumura, pinagnilait, at kung ano mga sinabi habang hinuhuli si Duterte at isasakay ng aeroplano. Kung hindi naging malawak ang pangunawa ni General Torre at ng mga pulis, talagang mapipikon sa tindi ng malulutong na pagmumura na ginawa nitong batang Duterte ito. Yung pagmumura at iba pang mga sinabi, maging yung pisikal na pananakit ni Hanilet ng pagpupok ng cellphone doon sa isang pulis na babae kaya na hospital, laki ng bukol sa noo, na inilabas ko na rin dito sa ating channel, pinalampas ng PNP. Ito kayang fake information, fake na pagpapakalat na di umano'y merong pagsalakay ang CIDG PNP sa bahay ng mga Duterte sa Davao. Ito kayo mapapalampas pa. Mukhang hindi na po. Sinagot ko na rin, alam bakit? Sinabi na po ni General Rosete, Regional Director ng Region 11 Davao Region, kasama ang Davao City, na malalim na ang investigasyong gagawin. Unang kanilang tatanungin ay si Pulong Duterte. Kasi si Pulong Duterte ang una daw nagsalita at nagbigay ng impormasyon tungkol dyan. Base naman dun sa nauna niyang tinanggap na sumbong. Kasi si Duterte, si Pulong, alam ko nasa The Hague, Netherlands na mangyari ito. At si batang si Duterte, si Kitty, ay nasa Davao. At yun po yung nagsumbong na siya, i-raid siya sa lakay daw kailang bahay. So nagkakasunod-sunod na. Itong kapalpakan, sabihin natin, maaaring pang-aabuso na, kawalan ng respeto nitong batang Duterte sa ating mga otoridad. Kayo ang tinatanong ko, mamamayang Pilipino, dapat pa bang palampasin ito? Dapat pa bang ibaliwala ito? O kailangan panagutin na? No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan naman ho ang prinsipyo ng aking channel, ng inyong lingkod. At yan ay nasa batas.
na ating sinasabi. Dahil kailangan talagang managot ang dapat managot. Aabangan natin. Aabangan natin po itong nangyayaring ito. Please like and share. React sa issue ito. Sunod na ating pag-usapan. Speaking of Major General Nicolas Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group. Aba, nabalitaan na ba nyo? Kinasuhan siya at yung nag-file ng kaso ay mukhang Duterte supporters. At pinapalabas na merong illegal detention. Ayan, meron daw ginawang illegal detention ang CIDG. Pag sinabing illegal detention, para bang merong hinuli, may inimbestigahan, pero kinulong, pero walang kaso. Yan po yung sinasabing illegal detention. Dinala ka agad sa korte. Ipinal yung kaso. Ngayon, sa Makati pa yata ipinal. Ang sabi ni General Torre, wala siyang natanggap na anumang impormasyon, supwena o anumang pagkakataon binigyan siya ng oras para sagutin bago nakarating sa korte. Ibig sabihin, parang na-bypass, binaliwala siya. Parang bilisan ang pagpapail ng kaso. Yan ay tinuturing ng PNP na wala sa lugar at posibleng harassment lang. Ganti lang ng mga Duterte supporters, Duterte followers kasi di umano Duterte supporters yung nag-file ng kaso against General Torre. Ganon pa man, kahit daw wala hong supena, walang due process, bigla na lang hong may kaso na, haharapin ni General Torre ang kaso. Iyan naman ang magaling dito kay Torre. Laging sinasabi niya, kung may reklamo kayo dalhin sa korte, din sa korte tayo magkita. Ang sinasabi lang niya, wala siya natanggap na supena, anumang impormasyon, pero nandiyan na yan, haharapin niya. So sa tingin ninyo, importante kayo lagi, tayong mga mamamayang Pilipino dito sa abroad. Lihito mo bang reklamo ito? O baka ito ay isang harassment laban sa PNP na controversial, especially General Torre, dahil talagang marami siyang accomplishment at ginawa sa pagpapatupad ng batas. Kaya siya binabalikan sa ganyang pamamaraan. Illegal detention? Ba? May mga ganon kaso? Sino kaya yun? At ano kaya yun? Abangan. Kaabang-abang. May mga sundot si Pana yung kabilang kampo. At yan naman ang maganda. Rule of law yan eh. Hindi okay lang. Kaya kung nga binabalita sa inyo. Baka sabihin ng mga DDS, bakit yung problema ni Torre ayaw ibalita? Ayan, binabalita natin. At kanyang haharapin. Sino yung biktima ng illegal detention? Kuno o ano? Totoo ba yan? At totoo bang DDS yung nag-file nito? Para saan? At ano ang motibo? Diba? Kaya kayo, malaya po, binibigay ko lang sa inyo yung mga facts, ilang detalye ng balita. Kayo po yung malaya makapag-comment at react sa bagay na ating pinag-usapan dito dahil tayo mga Pilipino dito at sa abroad at dito sa aking mga channel, kayo ang mahalaga. Dahil ako naniniwalang laging ang taong bayan ang makapangyarihan sa lahat. Laging ang taong bayan ang dapat masunod. Dapat ang mamamayang Pilipino ang paglingkuran ng lahat ng elected official, kawal, elected, appointed, career official ng ating pamahalaan. Kasi taong bayan, tayo yung nagpapasweldo sa kanila. Di ba? Sige, paki-like po lang ninyo. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel.